Hi mga Mauna na ako ka-guys! at baka maghinala pa sila sa akin. Naglakad na paalis ang babae habang kumakain ng mansanas. Napapahiling na lamang Mga si hi Ralph mga doon. ka-guys. Katapos ko ng simba, ay ginagawa ko sa household Hindi ko sa siya lubos na bahay. kilala, pero alam ko at nararamdaman ko, nakakampi natin siya. Yung umagang yun na hindi na muna sila lumabas ng Up mga ka. Pasimpleng sumisilip Di si ba mga Felix at Ralph sa labas, kada kalahating oras na lilipas. Naiinip na ang dalawa dahil parang lalong bumabagal ang Kasi oras na habang storytelling hinihintay kasi. nila ang gabi. Habang nakasilip si Felix Uminaw at kasi Ralph sa kami ng bintana, story. ay lumapit sa kanila si Abusan. Papa Felix, Papa Ralph, nanaginip po The another one. na. Give them another one. Oh, ano nasa panaginip mo, anak? Nanaginip po ako. Kinuha po kami ng gabunan na yun. Tapos, namatay daw po kayo, Papa Felix. They gave another one, Mama. Nakaramdam siya ng kaba nang malaman yun mula kay Agusan. Pero, hindi na lamang niya yun pinalata pa sa bata. Ayaw niya mag-alala si Agusan. Kahit na iniisip ni Felix na may posibilidad ding magkatotoo ang panaginip nito. Nag-washing laundry lang kami. Nag-laundry lang kami mga kakay. Kasi Hindi lahat ng panaginip ay totoo. hindi ako Kadalasan sa mag-wash. mga yun eh, kabaligtaran Magkuamang nangyayari. lalabanan. Kaya Ibig lang sa sabihin, gamit. walang mangyayari masama sa akin. Tama ang Papa Felix mo. Kaya huwag ka na mag-isipan ng kung ano-ano ha. Teka, nasaan ang kapatid mo? Nasa taas po, naglalaro. O sige na, pababain mo rito dahil mamaya-maya aalis na rin tayo. Pinuntahan ni Agusan ang kanyang kapatid na si Abra. Pero laking pagtataka nito nang wala naman itong inabutan doon. Papa Felix, wala po si Abra sa taas. Napatayo si Felix at Ralph sa kanilang kinauupuan. Nang silipin nila ang silid ni Abra, ay wala roon ang bata. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ba nakita kung nasaan siya nagpunta? Wala ba siyang sinabi sa iyo na pupuntahan niya? Wala po siyang sinabi. Sabi ko sa kanya, bababa lang ako sa glit. Hindi kaya nakuha na siya ng gabunan? Malabo. Dapat mararamdaman natin yun. At saka, nagkalat ang mga antingero ngayon sa baryo. Hindi lalabas ng lungga yun. E paano nga kung nakuha siya ng hindi natin namamalayan? Nakakalimutan mo na bang malakas na aswang yun? Makalingat lang tayo saglit. Pwede niya makuha si Abra. Ay, naku naman. Nakakainis. Di natin nabantayan ngayon para lang makakuha ka niya, anak. Pero nakita niya dumating sa mga hawak-hawak ito ang makinang leta. Nagpagdaan ang mga tingero. Nasa ako makakakinig ng magpatang si Abra, umilaw ang anting-anting. Puisit yung ako! Nung makakuha ng pagkakataon makapagpahinga, malaki ang bahay. Up and down. Simentado rin ang bahay. Pagkasya na ng sala, ay bumila ang saan. Kahit din namin ito, binibenta na namin pero hanggang ngayon walang nabili. May 3 kwarto sa itaas. Pero mas maganda dito na lang kayo sa kwarto sa baba para malapit kayo sa banyo. Ay, siya nga pala. Nagigib na rin ako ng tubig pang inom. May pagkain din doon kaso konti lang. Nasa kusina lahat. Magindara, maraming salamat talaga. Malaking abala na itong nangyayari para sa'yo. Malaki ang utang na loob namin sa papa mo na iligtas niya si Papa laban sa mga aswang nung mga nasa Palawan sila. Kaya tinatanaw pa lang ng utang na loob ang ginawa ng papa mo. Ate, bagay po kayo ni Papa Felix. Bagyang namula ang mukha ng dalaga. Natawa na lamang ito ng papili. Ikaw bata ka pa lang, marunong ka lang tumingin ng tamang pagpapalis ha. May gusto ka siguro sa Papa Felix namin, no? Abusan, Abra. Yan. We continue. Continue sa pagaya tayo mga kakay. Tubuyan na itong bumagsak. Masyado kasing Ang hair pala. naalala ang mga tauhan Oh my gosh. Pero kahit anong gawin nilang paglaban sa ganoon, ay wala silang pinagdaan. Para lang silang mga sisiw na minasakit.
check mga kapal. Isarado niyo mga pinto at bintana. Igandado mo. At huwag naman kayong lalabas. Hanggat hindi namin natatalo ang aswang na ito. Sinunod ni Ralph ang sinabi ni Felix. Tingin niya sa mga tauhan ng Benji na ang yun ay nakaantusay na sa sahig. Sa punto yun, dito na mas nakapatunayan ni Felix na hindi na talaga basta-basta ang mga gabunan. Dilata! Hindi tayo magkapareho. Habang ikaw ay umaasa lang sa lakas ng pera ng isang anting-anting, ako ay may natural na lakas na halos kagaya na ng immortal. Nagulat si Felix nang makitang pinagtatatapakan na ng gapunan ng ulo ni Mang Benji. Hanggang sa matulog na yun. Kahit na hindi naging maganda ang pakikitungo ni Mang Benji sa kanya, hindi niya nagustuhan ng ganun ang ginawa ng gapunan sa wala ng buhay na katawan nito. Pagbabayaran mo lahat ng kasama na ginawa mo. Itagamos mo ba to na hindi mo makukuha si Abusa ng tabla? Naramdaman ni Felix na tila maging ang anting-anting na kanyang suot ay nagkakit na rin. Dumaloy na naman ang nag-uumahan na lakas patungo sa kanyang magkabilang kamay. Dahil doon, walang pag-aalindangan ang nilusob ni Felix ang aswang. Sa bilis ng bawat kilos niya, ay walang magawa ang gabunan kundi ang umilag lamang. Hindi lang! Ilabas mo ang galit ko hanggang sa mawala ka na sa kiluhan! Hindi galit ang tao, kundi ang pagmamahal. Pag wala ka, pero kahit kailan, hindi mo pwedeng kunin sa akin ang dalawang bata! Ginawa ka ni Felix ng dalawang kamay ang bata. Buong pwesa niya itong hinagupit sa gabunan. Sa puntong yun, ay hindi na nakaiyak pa ang gabunan sa sobrang lakas ni Felix. Bumaunang atak sa balikat ng gabunan. Hindi na kontento si Felix. Tinagaya pa ulit yun sa ulo ng patakbo. Hinahanggan si Felix na bubuti na ang ita. Ito na ang katapusan mo! Aswang na gabunan! Nung masin patay na ang aswang, lumabas na rin siya na sakto naman na nagising na rin ng babae sa Magindala. Nasaan na mga kalaban? Ugat mga tatay. Tapos ikaw natulog lang. Kaya nang matalo nila ang una, simula ng mamaya pa. Nanatili lamang hindi magtungkol sa pagkakabunan ng dalawang magkapatid. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, sinubukan ni Felix na ipatingin ang dalawang bata sa ama ni Magindara. Umaasa kasi si Felix na kung pwede ay maalis ang pumunong gapunan dahil usa ng abra. Pero sa kasamaang palad, walang kahit na sinong albularyo ang makakatulong sa problema nila. Ganun pa man, tinanggap ni Felix ang katotohanan yun na talaga ang kapalaran ng dalawang na. Mas lalo ng pagmamahal sa usa ng abra dahil sa kakaibang kondisyon ng ito. At kahit hindi marami ang kanilang buhay, pinaramdam niya sa magkapatid ang normal na buhay. Mama Felix, Mama Rai, pwede po ba kami makipaglaro sa mga bata sa labas? Oo naman, basta yun lagi namin paalala ha. Hindi natin pwede ipaalam sa kanila ang kondisyon niyo. Lagi niyong tatanda na kayo ay normal na bata lang ha. Maraming salamat po, Papa. Pangako po, wala po kaming gagawin kapapahamak natin. Sige na, laro na kayo. Basta, bago po umuwi na kayo ha. Nakakulang tayo ng sunod-sunod. Napangiti na lamang si Felix at Clara. Umamis tayo ang dalawang bata na masaya at tuwang-tuwa. Sa lahat ng nangyari, natutunan nilang magpasa na ang tunay palang pagmamahal ay hindi na hindi ng pag-ibig. Na ang pag-ibig ay para sa lahat. Tao man o aswang. Hindi makakalimutan ni Felix at Clara ang karanasan. Habang buhay na walang dadahin ng mga natutunan mula sa mga pagsubok na bukas.
wakas. Ay ilang araw din nagsasyak doon. Ang inatansin na niya ni Tatay Carlo na kanyang kapatid. Narinig siya doon sa dating kuweba na dating pinanirahan ni Tatay Carlo. Kasama niya sa loob ang matalik na kaibigan si Deo at isang Antino. Naroon din ang kanyang mga magulang kung sila mag-Islaw at araw. Ang dating sa kanilang nasa ng kuweba ay sinahan nila dahil na-discover ng mga tao. Pagmuha nila mo sila ng bagong napusan at siguro hindi ito makikita ng kahit na sino. Doon sila nabilangan para sa kanilang seguridad at pinapagahanda na rin kay Pagod. Yep, see. Hindi madali para sa anak Ano na yung gagawin, eh? Hindi na ako eh. para sa anak natin. Ha? Dili na ako ah. Ha? Dili na ako ah. Lang ang pinagsamahan nila. Ramdam ko nagkaroon sila ng malalim na koneksyon. Isa pa dahil din siguro niya sa isinalin sa kanyang bato. Kahit siya nga Napit ako. ano pa ang bibig sa Pagkaka. tungkol kay Abdon. Ang maugayo, ito Islaw. Isa nga po yung epekto ng kapangyarihan ng batong nasa kanya. Ang kinatatakot ko lang po kapag nakabawi na siya sa pagbuloksa, magsisimula na muna maramdaman yung mahiging pagkauaw at pagkagulong sa laman at dugo ng tao. Kapag pinupulit na mag-Islaw ang aling Imelda at isinuwala ng Deo. Anay ka po? Makakaramdam siya ng matinding pagkauhaw at pagkagutom sa dugo at laman ng tao. Ibig sabihin magiging isa na talaga siyang gambunan na aswang. Oo, Imelda. Hindi na basta isang pangkaraniwang tao lang ang anak natin. Nahawaan na siya ng dugong gambunan ni Carlo. Pero, ligtas pa tayo dito na kasama natin ang anak natin. Paano kung balingan na tayo dahil sa matinding uhaw at gutom niya na sabi niyo mararamdaman niya oras na makabawi siya sa panluluksa. Deo, ikaw ang makakasagot ito. Ligtas ba tayo kay Abdon? Nagtalangan sa magot si Deo. Matamad muna yung pinagmasdanan ng hindi na napituloy na si Abdon sa ibabaw ng isang Yan yung mga kakaya. Tapos na ako na mga ihay. Hindi ko alam ng English ng mga ihay guys. Ito yung Bisaya. Visayas language ay tapos na ako mga ihay sa mga nilapad. Yeah, don't worry mga kakay. Hindi ko naman kinamay yung damit pang labak. Ginamit yung laundry or doon sa malayo laundry. Laundry ko lang yung mga blingo na mo. Okay. Thank you mga kakay. So, subscribe, please like and subscribe para update kayo sa aking ina-upload. Bye!